Ikaw ay. Dapat amo na ang quality sa ribbon. Ay, rin sa tawag ribbon. Dapat ang siya na. No problem. Kami no. Pag naging kami, mga 10 minutes. Pagkawa ko naman nakalakat, kasi puro napasat sa ako. Ay, sa sisi, mga nastos pa rin sa guro. During sa light of it, tapos Natawang van. very unique na sa Sara. Pasar sa ikan. Balikin-balikin sa balak ko nagayong. Okay. Ang uno, man ko sige na, sir. Rolling and 1, 2, 3,
twirl. Smile lang. 1, 2, 3. Wave lang. Wave. Budlay mga artista, no? Smile. And kumaisip. Go. 1, 2, 3, go. Okay. Smile. 1, 2, 3. Smile. Tapos, waki. Okay. Tapos, kaway-kaway sa camera. Okay. Okay. Activation Officer, Attorney Rivera Blanc Superior. Welcome to the program. May SYDC kami. Already prepared na naging a video presentation by news. Alison Aquino, News and Hope. Reading the stories headline. Video. Hello, Anay. Hey. Picture lang ko dito sa may ngalan, no? Okay. Tumatagal pa naman. White. Eh. Tapos, sige, isa pa agad. More progress, Iloilo. Okay. Okay. And go. More progress, Iloilo. And More progress, Iloilo. Ay, at least parang gina-recognize ang mga
Bayong hapon. Gentlemen, today is a glorious day for each of us. Today, where hope is reborn, dreams reshape, and a new journey unfolds. Nico Benisar Senior National High School is treading another milestone in its pursuit of educational development. To our active day, Session 6. To the League of Municipalities here today, headed by our very own Mayor Honorable Laurie. Which will undoubtedly enhance the well-being and learning experiences. Isa ka tagalupang doon nga adlaw. This is a special and significant day diri sa Nikos sa inyong bulutuan. Kay man, kung madumduman ninyo, last year, amuman sini nga adlaw kita naghiwat sa groundbreaking sining Teen Center Project diri sa inyong eskwelahan. Isa ka deja vu ining adlaw. Today, exactly 1 year after, ari naman kita, kag ari na ang ginhandong naton sadto mapagatindugan kay isa ka building para sa inyo Teen Center. Palakpakan ta ang mga tao sa likod sini nga proyekto. Aton maalang maukod kag multi-awarded, one of the most outstanding governors of the country, Governor Toto Defensor, former Congressman Junjun Tupas, sir, former Congressman Rodex Suplico, ang amay sang banwa sang San Dionisio, isa man kamapisan, outstanding kag mabuot ninyo nga mayor, si Mayor Junjun Bahada, ang iya mabinuligon kag ever supportive nga Vice Mayor Irma Perez, kaupod ang mga konsihales sa inyo banwa, si S. Vites Villanueva, si Uken, pareho ni Governor Defensor, isama ni siya ka-multi-awarded mayor sa aton lungsod. Siya nagarepresentar sa League of Municipalities of the Philippines, Iloilo Chapter. Of Education Family, gikantuan ni kita ni Dr. Ernesto Cervellon, ang Schools Division kag ang inyo eskwelahan, ang inyong principal iya si Engineer Isigan, kini mga nakapula subong, our peer helpers, our peer coordinators, counselors, contractors, ang mga PSPOs naton, yung mga maupod kag mapisan, mga kasubong ko, masulubog, members of the media, ani Ditay Bombodinsi, kag iban pa, ang members ng aton media. 0.0 is a level-up version of the existing flagship program, or rather project, of the Iloilo Provincial Government under the Adolescent Health
and youth development program sa probinsya na gina-implementar paagi sa aton opisina sa Provincial Population Office. This innovation to the existing facility is anchored to the development mantra of our governor, known as the More Progress Iloilo, of movement for a robust, progressive, globally competitive, and resilient province of Iloilo. Ining upgraded version sa aton team center, isa ini kapanalgan with a lounge area, counseling room, opisina sa inyo, guidance counselor, activity and recreation area, gym and physical fitness area, restrooms, kag iban pa, kumpleto sa mga necessary materials, equipment, kag facilities dedicated to provide a venue for the development and empowerment of our youth and adolescents. This facility will serve as the home for recreational programs, personal development and skills enhancement, promotion of friendship and understanding among your peers and adults, the sharing of insights in promoting adolescent reproductive health and avoidance of risky and non-risky non-sexual behaviors. This youth development initiative sa Iloilo Provincial Government under the leadership of Governor Toto Defensor aims to create an enabling environment para sa inyo mga learners, our young people, for your social, ethical, physical, emotional, and cognitive competencies. Moreover, gina-envision natin ini mamiging balay sa mga major programs kag projects sa probinsya sa Iloilo and your local government unit para sa inyo nga mga kabataan giya sa Banwa ang San Dionisio. Ano ining mga significant programs na ginatumod naton para sa teen center? That our teen centers serve as a key channel in our Prime. And Prime is a flagship program of Governor Defensor to support the mental health and promote the psychosocial well-being of the Ilonggos. Kay man, hindi wala lang ginasentro ang inyong pagtuon sa apat ka corners sa inyong eskwelahan apang ginatamod manamon ang inyong psychosocial and mental health. Second, ang Best Province Program ni Governor ukon the Bulig Eskwela sa Probinsya Program. Nasandig diri ang mga programa which aims to empower our youth through the informed career choices and responsible voting among young citizens of this country. In order to provide a more holistic service, the Best Province Program is set to be implemented in our teen centers. Nasunod diri ang aton career guidance and counseling program, ang Voters Education Program, kag ang aton advocacy on youth in relation sa anti-drug abuse program in collaboration sa aton provincial kag municipal anti-drug council, which aims to eliminate the use and proliferation of illegal drugs. These programs, projects, and activities in our teen centers will continually evolve over time to address the identified needs, demands, and gaps para sa ikaayo ninyo mga kabataan. Isa sa mga indicators ukon balasehan agud maangkon sa isa ka LGU ang Seal of Good Local Governance Award, kinahanglan ang isa ka LGU may isa ka fully
established kag functional na teen center sa Ilabanwa. Kag pareho sa Iloilo Provincial Government, sa idalom ni Governor Toto Defensor, ginapagugal naton nga 7th winner kapito naging SGLG ang probinsya sa Iloilo. Bangod naka-establisar kita sa sobra sa 102 teen centers all over the province, including your teen center. Pag-amungan nini ang banwa sa Anilaw sa idalom ni Mayor Lian Libuque, kung kapito naging SGLG award ang province, kaano man ang iya banwa naging SGLG awardee because she has a well-established teen centers in her municipality. With these teen centers, hindi na mabudlay sa aton sa mga LGU na makaangkon sa sining SGLG award. Hindi lamang bugal ini para sa aton mga LGU, apang kung ang isa ka municipality maging SGLG awardee, madamo ang mga proyekto ang iya mabaton, hindi lamang sa probinsya sa Iloilo, apang halin sa aton national government. Pamatuod ini sa ginabandera naton sa probinsya sa Iloilo, sa idalom ni Governor Defensor, may yara kita sa gobyerno kag pagdumalahan nga husto kag nasandig sa good governance kag proyekto sa aton kabaranggayan, sa kabanwahanan kag sa inyo mga eskwelahan. As of now, 11 schools were identified as pilot recipients of this project. Udahan kamo kay sa 5 nga natapos ng mga teen centers, ginuna gid ni Governor Defensor katuan ang inyong bulutuan. Dr. Servillon, sa 2 ka tuig lamang, ginbarabanta namon kagina kapin 85 milyones ang pundo na ginalokar ni Governor Defensor para sining 21 subong ka teen centers na ginapaubra sa bilog na probinsya. This teen center version 2.0 is not just a building. It is a beacon of hope, an investment in dreams, and a home for our youth to flourish. It is the contribution and symbol of commitment, a commitment of the Iloilo Provincial Government under the able leadership of Governor Defensor, with the full support of your municipal officials sa pagpamuno ni Mayor June Bahada kag pagsuporta sa sangguniang bayan ni Vice Mayor Irma Perez kag mga SB members, ang inyong mga maestra kag mga administrator giya sa eskwelahan in rearing our youth and guiding them towards the right path and making them become responsible and productive members of our society and eventually our partners in the development towards more progress Iloilo. With that, madamong na salamat kag maayong hapon sa inyo tanan. Ang ini kita pamahambal. Salamat gid sa atong provincial government headed by ang dili iban nga barangay. Ang Banwa sa San Dionisio nakasulod sa walang gutom program sa aton nga DSWD. And for 2024, may mag-receive na almost 425 beneficiaries that will going to receive 3,000 odd food packs every month diri sa aton sa Banwa. 2024 lang na iya inasog kag sa aton gid mga estudyante sa tanan nga ari diri subong mayag-ayag gid nga hapon kaninyo tanan. Ako si Lian Libuque, mayor ako sa Banwa sa Anilaw, kag ako ang nagrepresentar subong nga hapon sa League of the Municipality Philippines, Iloilo. Kadamo na sa
nalibot ko sa probinsya sa Iloilo, madamo na ako ng mga tao na kilala, na amiga. Damo man ako nakita ang programa kong proyekto sa aton mapisa ni Iloilo Provincial Government. Pero subong lang nga hapon ako nakabansyag sa kahisa. Ganing pagkabot ko, nagdiretso ako kay Attorney Bon Superio, ang aton na Population Officer Head sa province of the Iloilo Provincial Government. Okay? Amo ko, Attorney Bon, kagwapa ka inyo na teen center. Katilingban. Ginadayaw nila ako nga bali, ikaw, gwapa ka man, pero ginakapaugpaw nila ako. Kay balaan mo, ang Banwas ng Anilaw, may teen center man sa IPG. Pero I think ang first na mo, nahalin pa kay Gog Senior. Subong nakita ko ang teen center ni Gog Arthur Defensor Jr. doon nahisa din ako. Kay kagwapa sa teen center sa inyong high school. Damo na ako nakita ng provincial road. Damo na ako nakita ng mga gym sa mga kabaranggayan. Kahapon ara kami sa Igbaras para sa Family and Youth Development Center nga groundbreaking, pero diri lang sa Katilingban Center sa National High School sa Banwa, sa San Dionisio, diri lang din ako nag-isa kay kagwapa sa main center. Balaan nyo nga na isa ko, kay hasta subong ang akong kumatsyagan, ara yapon sa iyo. Pinasahi ako katama nga mayor ako, but at the same time, I'm a youth. In 2016, I was privileged and honored to be elected as the youngest female mayor in the entire country at the young age of 22 years old. In fact, last barangay election in 2022, nagboto pa ako sa SK. Kung kaisa na panumdum ako, hindi na ako mag-mayor, pwede pa man ako padaragan SK. Kaysa tuon masadya na magdimon sa programa kang proyekto para sa kabataan. During that time in 2016, why ako kaaging kapitan, why ako kaaging SB member, SK, why mo to SK at the time in 2016, nor vice mayor. When I became mayor in 2016, I had no experience. Pero kahambal din ako ng akon youth, ang akong pagkabata, pagkalamaharon sa edad, hindi ini upang kanako. Isa ini ka usog, kagbintaha nga makabulig sa akong mandato. Biskan mo ako experience. That is why in 2016, one of the very first programs and advocacies na atong gitukod sa Banwas ng Anilaw ang pag-institutionalize sa amon Youth Day celebration. Tuig-tuig, kinahatagan din sa isa kaadlaw na may pagkilala at pag-apresyar sa mahatag nga bulig sa aton pamatanon sa pagpanaming isang amon nga banwa. Every month in October, we celebrate our Foundation Day and we have one day for every sector. May ara sa pamumuma, may ara sa senior citizen, may ara sa among mga barangay service volunteers. It was in 2016 that we institutionalized our very own Youth Day celebration. Gusto ko to make a statement that the youth are not the inheritors of the bright future. They are our partners in making that bright future into a reality. Ang mga kabataan sa bunga hapon, ang atong mga estudyante nga nagapamati, nagapungko, nagapalakpa. You are our partners already in good governance. Because good governance has no limits for age. You are not too young, you are not too old. As long as you are a citizen of this country, you have something to offer in making it better. It was not too long ago that I was sitting in your seats. I was also a graduate of a public high school, a public college. When I was put into a privileged position to be the mayor of Anilaw, I had no experience. All I had to fall back on are the good values that was taught by my parents, my teachers, the experiences and the friendship that I gathered from high school and college. Amo lang na ang ginbit-bit ko sa akon
nga pagdumala sang banwa sang Anilaw. Manugtapos ang akon ikatatlo nga termino, subong nga tuig. Bayaan ko ang akon pwesto nga nakahatag sa madamo, nakadalag-an, kakadungganan sa banwa sang Anilaw. As Attorney Bon Superio said, ang banwa sang Anilaw sunod lang sa Iloilo Provincial Government with their 7 Seal of Good Local Governance Award. Ang lamharon, kababayi na mayor sa banwa sa Anilaw, magabilin man sa iya banwa sang anong kasunod-sunod na Seal of Good Local Governance Award. And even until I end, biskan na manuglayo na ako, manugtapos ng ako nga edad sa numero sa kalendaryo, feeling ko man gyapon nga ang youth, ako man gyapon kaupon. Hasta subong ara gyapon ang mga programa kag proyekto nga aton natukod para sa pamatanon. Because when we started, it was just a youth day, but we leave Anilaw with 3 duwa ka teen centers and 1 youth center. Infrastruktura na may pakita gid kung ano ka-importante ang pamatanon sa pagdihon kag pagpanami sa isa ka banwa sa isa ka probinsya. Our youth center is a 5 million infrastructure man nga nakuha ta from the national government. Ari ini siya sa plaza kung sa diin dira pwede kakadto mga kabataan mag-ubra sa ilang mga assignments kung ano ang gusto nanda. Even our sports program are well-funded and well-supported. Recently, we just got from national government another additional 3 million na funding para sa sports equipment. We are a supporter of all the programs and projects of the youth. Year after year, I don't know kung makita niyo sa social media, but manami ang amon nga Youth Day celebration. Every day, we push for advocacies, whether it be teenage pregnancy, whether it be environmental practices, whether it be career guidance man. Amo na gina-celebrate, kagkaupod ko nga nag-oorganisar amo ang kabataan sang banwa sang Anilaw. Tuway kami nagadihon sang program, sang project, nakatuan ng sa pamatanon. No, we work with them. Nag-ubra gid kami kaupod sa mga kabataan nga hatagan gid silang role nga mag-organize, magbulig, mag-volunteer kay kami gapati nga ang aton pamatanon hindi lang sa banwa sa Anilaw kundi sa bugos nga probinsya sa Iloilo may kinaatman, may kasarang, may kaalam nga magbulig tig-og sa pagpanamig sa aton probinsya. Gani ay han sa banwa sang San Dionisio, buligan niyo man ang aton nga LGU, ang aton Iloilo Provincial Government nga tipigan ang programa kag proyekto nga igabilin subong nga hapon. Ang teen center nga gwapa sa infrastruktura, pagwapahon niyo pagid sang inyong manami nga partisipasyon sa inyong pagtipig sa sini nga programa, proyekto nga panamion pagid, no? And I hope that this teen center will also be a shining example to all the other teen centers in the province of Iloilo of how this investment will continue to redound in the betterment of our children. Kaya sa atong mga kabataan, do hindi ka mo magamit sa teen center, basta labay-labayan nila. Use this teen center to hone your skills, whether it be sa vlogging, sa writing, sa graphics, kung ano man ang inyong talento. Gamitan niyo ang panimalay to practice, to hone your skills. Because who knows what the future brings for you tomorrow. Malay niyo sa pinakaadlaw, kamo naman ang makapod sang renta sa aton banwa, upod sang aton probinsya. At least by then, when opportunity knocks, you are ready. I tell you, sang high school ako, tamaan ako mo mahuroyon. Hindi gani ako makahambal, do hindi ako kakapot sa microphone. Subong do hindi ko napagbuyan ng microphone. Hindi pala? Sa una, do hindi gani ako magpa-picture, kaya nga ano, iya ako magtulog sa camera. Subong do hindi na ako ayawan na picturean. Hindi pala? Ang aton mga kabataan,
dakokit ang akong pagpapati nga matayog ang inyong malakot. Ululupod kita nga i-unlock na ang inyong potential, hatagan ka mo sa oportunidad para ma-discover niyo kung ano gid man ang tadhana para sa inyo. Kay balaan ko, kaya I'm sure ihambal man ni Gov later on, kadamo sa programa kag proyekto ang aton Iloilo Provincial Government nga design gid para sa aton kabataan. I hope you will participate, you will engage because those programs were designed for you. Because we believe in your potential. Madamo gid nga salamat and congratulations sa inyo tanan. Maayong hapon sa inyong tanan. Thank you for having us this afternoon. And thank you for this event. Salamat. I'm here first to congratulate all of you for our beautiful project. But more than my congratulations, labaw sa ako nga congratulations sa inyo ako nagpagpasalamat. Salamat sa maayong nga pagbato, maayong nga pagplastar, maayong nga pag-implementar sa aton nga project na Tinsan. Salamat kay Mayor John Bahada kag sa aton nga konseho, Vice Mayor Irma Perez, our councilors, sa DepEd family, District Supervisor Dr. Nana Tesma, and Engineer, itong nga Principal Engineer Isagani Halandoni. Photo mo si Leo. Bakit? Pero inusuran. Ito na ginagawa ko basta. Photo mo si Leo. Ang ito nga konsyuhan sa Sara. Hindi ko magsala. Printihan na ikisang nata dyan. Kaakon si Dr. Erning Servillon ang aton Schools Division Superintendent na nagtambungin sa ribbon cutting sa inyong project. Salamat din sa inyong pag-attindir sa ating project na may nakahong kita kag manami na Teen Center para sa inyo. You have a beautiful project. And kung nasa aton naman ng mga estudyante, inyo niya, this is the most important thing about the Teen Center. Pangayon ko sa inyo, na panag-iyahan ninyo ang Teen Center. You should own that because that is yours. That is the extension of your home. Extension na sa balay ninyo. Muna nga panag-iyahan ninyo ang Teen Center. Because your Iloilo Provincial Government is not only interested in your education within the four walls of your district. We are also interested in the development of your social life. Interesado man kami sa inyong social life as part of youth development. That is why we have that. That is why ang ato nga bulig eskwela sa probinsya, a program for relevant, effective, and transformative education system, has that component, has the relevant component. Kaya hindi lang kami continue, lang inyo lang ang pag-alam sa sunod sa classroom at tindiro namin. We are interested in you as persons for the full development of our secondary students. Nag-iyahan din sila. Kung kami naghahatag, gapangayo kami baylo. Otherwise, hindi ko sa kanila. Pangayuan ko sa inyo baylo, simple lang. Amutumay lang sa inyo. Panag-iyahan ninyo. You own it. And if you own something, you take care of it. Tipigan ninyo.
tratuhon ninyo sa maayo ang inyong atinsan. Kitiin nyo ina. You take care of it like it's your own home because it is an extension of your home. Wala siya ka-important. Gusto ko nga magsugilanan sa inyong akong ikanto, hindi lang kay ribbon cutting. Ay gusto ko sugilanunan, kay Dr. Erning, kay Dr. Nanyo, kay Engineer Segani, kay kapil pang atong nga mga maestro. Ang atong nga mga maestro sa ang umod sa atong natinsan. The second most important thing sa atong natinsan, una kamo, ang atong nga mga second high school student, ikagawa umod. Hindi yung gamit ha. Kaya gamit, we will take care of that. Attorney Bon Superi, Bon may program na kita para sa gamit sa incentive. Dala na gamit na ito. So, ang ating incentive may dala na gamit. At ito wala. Attorney Bon Superi is our provincial population officer. It is so may gamit na siya. Pero ang ako nga ginatumod na unod, hindi ang gamit. Ang programa, ang atong youth development programs na i-implementar sa atong population office together with the CAG, ang atong career guidance and counseling program and our voter education program. Gusto nato na ina ng mga programa mapuli sa inyong ating center. Why do we have a career guidance and counseling program? Because when I was your congressman ako sa 3rd district, Tototan, Nina, Kapatuan, Indianos. Pero pagkatapos sa eleksyon, magtapak na gani sa House of Representatives, congressman ka na sa Bilog ng Pilipinas. So I will say, when I was your congressman, kita ang principal author sa Republic Act 11206, the Career Guidance and Counseling Act of the Republic of the Philippines. Kita ang nagsulat, hindi nga kita lang ang nagtuso ha. Because I am Deputy Majority Leader of the House when I was your congressman. Kita ang nagsulat. Kag tungod sila, kita ang unang probinsya na nag-implementar sila sa Career Guidance and Counseling Program. Katapos na, last December 16, together with the DepEd family, Secretary Sani Angara, DepEd Secretary Sani Angara, we launched the Career Guidance and Counseling Program. Modules. Kaya ating programa, we developed together with the DepEd modules together with the University of the Philippines. We also developed modules para sa ating nga voter education program. Also together with the DepEd and the University of the Philippines. We launched that in December 16, and what we do next? We will have pilot classes. Ang Career Guidance and Counseling Program that takes care of the relevant part. Gusto natin nga ang graduate sa atong educational system sa Pilipinas nagasanto sa kinahanglansang gobyerno, sa kinahanglansang ekonomiya, kinahanglansang industriya para ang graduates nato may kahigayonan, may oportunidad, kag may obra. Gusto nato nga ang atong nga ginatudlo sa eskwelahan kag ang career guidance nato gahatag direksyon sa estudyante nga nagakalaigo sa direksyon sa Pilipinas. That is why we have that. We also want our program to be transformative because we want to guide you in creating a democracy that is good for us. You will vote, madugduto ng atong nga secondary schools. We want you to be intelligent participants in the establishment of our government. Hindi ni politika ha. Ang atong voter education program. Intelligent participants in our elections. Unang gusto natin. That citizenry development ang gusto natin sa natura. That is why we have a voter education program. And I think we will be the first in the whole country. Again, to Dr. Erning ang unang sports division superintendent who will have that.
Wala na siya magtuloy sa team center ninyo. Unang gusto natin na matapos. So, importante ang building, pero mas importante ang unod. Kag may counterpart na siya, may Family and Youth Development Center na. Naara na ang checklist ko. Ara. Chikihan pa lang. Because that building has a counterpart in the municipality of 5 million. Family Development and Youth Center. Palaisang Family Development Council, Youth Development Council, kag sa SK Federation sa Malaya. Ang programa sa Youth Center maangot sa programa sa Family Development Council. Una gusto natin para sa kabataan. So nasa may counterpart na sa municipality. Again, because we are not only interested in your learning, it's not just, we are also interested in your social life. Sige po, we are also interested. We are very much interested in your learning within the 4 corners of us. The good news about our teen center and our program is that we can only improve. We want to do more. Together with the DepEd, we intend to spend at least $500 million for 2025 para sa classroom, para sa facilities. We want to build good infrastructure and facilities for the class. Unang gusto natin nga, wala na sa mas importante pa sa pag-alam sa ating mga importante ang eskwela siya. Matuod-tuod din inaiyak na sa bilog na probinsya Cebu na ito ang pinakadako na pundo sa General Fund ng eskwela. Infrastructure and facilities. I want that to be a reality. I want that to be reality. Working with the DepEd. And we work better with the DepEd now because Secretary Sani Angara is my schoolmate. And fraternity brother namun sa Simaro Fraternity sa UP College ni former Congressman Rolex Sotnico. Kung also may kami yung mga bisita natin diri sa mga po. Asala gali, hindi gali bisita. Ako gali ang bisita din. Thank you very much for having me. Umatang balay ni gali sila. Former 3-term Congressman Rolex Sotnico. Former 3-term Congressman Judy. Ngayon kayo nakahapit sila din sa atin sa mga hapon. Kaya mga manugbulig din sila sa eskwela natin sa Puna. I know because I am a 3-term congressman. So, nagbisita sa akin. Nagbisita sa inyo. Ito ko, hindi dali sila bisita. Ako ang bisita din. Nagbisita din sa norte. So, that is what we want to do moving forward. We want to do better for the DepEd family at sa ating naman eskwela. Again, ang pangayoon na itong baylo sa inyong mga estudyante natin, panatiyahan ninyo ang tinsa. Pagpangimpus na ninyo sa gusto, most importantly, tipigan ninyo sa gusto. Inyong tinsa. Again, to the DepEd family, thank you very much for having us. Sa inyong mga salamat. Kami ang inyong the municipality of Manila. Hindi maging maglayo ang edad mo ka dyan. Tapos ka edad ng bata. Again, Mayor Lian Biputi. Salamat! Kag maayong hapon sa inyo.
moment we have been waiting for has finally come. Let us now witness Junior. Ginambatan po ko ba? Ready? 1, 2, 3. Okay. So this time we'll now unveil the Sanjunisians, no? Muna siya kinahanglan. Sunod kita, sir.
Ako pa. Ako pa. Oh, sige. Smile. Tapos, more progress, Iloilo. Okay? 1, 2, 3.